Yo guys, what's up? Official na nagsimula ang Season 5 ng SEAL-M. At kung gusto mong subukan ng game o matagal ka nang hindi naglalaro, magandang timing to para mag-umpisa o bumalik. Season 5 Beyond the Limits will run until August 6 at maraming bagong contents at improvements ang naghihintay sa mga players. Sa video na to, pag-uusapan natin ang lahat ng importanteng updates. Kabilang na ang bagong Shields ranking system at improvements, official World Boss Season, bagong relic pets na pwedeng makuha, level cap expansion, at bagong region na pwede nating i-explore. Simulan natin sa isa sa pinakamahalagang updates ngayong Season 5, ang new Shields ranking system. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Shields ranking? Ito ang reward system ng SEAL-M kung saan kailangan mong gumawa ng missions at various activities para maka-earn ng ranking points. Kung mas mataas ang points mo, mas mataas din ang ranking at rewards na makukuha mo. And ngayong season, ang Shields Crystals rewards na makukuha ay nakabase sa total Shields Crystals na na-burn o na-consume ng lahat ng players last Season 4. Sa madaling salita, habang mas active ang players at madaming Shields Crystals ang nako-consume, mas maganda din ang magiging rewards sa mga future seasons. Isa pang magandang feature na nadagdag ay ang Shields Ranking Points History. Ngayon, makikita na ang history ng lahat ng points na makukuha mo during the season. Kaya mas madali mo lang matatrack ang progress mo. Kung bumili naman kayo ng Premium o Legendary Shields Pass, mas mapapabilis pa ang pag-akyat nyo sa ranking dahil makakakuha kayo ng dagdag na Shields Ranking Points. Ang ranking points na makukuha sa mga missions at boss raids ay multiplied by 3 para sa mga Premium Pass holders at multiplied by 5 naman para sa mga Legendary Pass holders. Kaya napakalaking boost nito kung plano nyong umakyat sa ranking. Para sa akin, isa to sa pinakamagandang improvements ngayong season. Hindi lang dahil mas mabilis nang umangat ng rankings, pero dahil na din mas madali mo nang mapaplano ang bawat activities mo. Ngayong alam na natin kung paano mas mapapabilis ang pag-earn ng ranking points, punta naman tayo sa bagong weekly content na isa rin sa pinakamagandang source ng Shields ranking points. Ngayong Season 5 ang official season ng World Boss. Dito, pwede mong subukan ang damage ng character mo while earning Shields ranking points, sapphire, at various progression materials. Para makapag-participate, kailangan lang meron kang second class character. And ganito siya nagwo-work. Every Thursday to Wednesday, merong 5 entries ang bawat player para makapag-participate sa World Boss. Within 1 minute and 30 seconds, kailangan mo lang atakihin ang featured boss. At ang highest damage mo in a single run ang magka-count para sa ranking, kung saan ang top 100 ay pwedeng makakuha ng 300 up to 1,500 Shields ranking points at may additional pang 500 hanggang 4,000 sapphire. At kahit hindi kayo makapasok sa top 100, may makukuha pa rin kayong participation rewards every run. Mas mataas ang damage, mas mataas din ang rewards na pwedeng makuha. Ngayon, ito naman ang tips ko para sa World Boss. Huwag nyo munang gamitin ang lahat ng 5 entries nyo sa unang araw. Mas magandang gamitin lahat ng entries sa last day ng week. Dahil sa loob ng ilang araw, pwede pa kayong mag-level up, mag-upgrade ng equipment, magpalakas ng pets, para madagdagan ang combat power nyo. Mas malakas ang character, mas mataas din ang damage. At bago kayo pumasok sa World Boss, make sure na i-activate ang lahat ng damage buffs, tulad ng food buffs at guild buffs para mas lumaki ang damage nyo. Bukod sa World Boss, may isa pang progression update na siguradong magpapalakas sa character nyo, ang bagong relic pets. Kung isa ka sa mga players na gustong pataasin ang combat power ng character, magandang balita dahil nadagdagan na ang available relic pets ngayong Season 5. Nandyan ang Seed type pet na Trendy Dryad, which is the next evolution of Dryad. Egg type pet na Trendy Rooster Demon King o Trendy Hen Demon Queen, which are the evolutions ng Rooster Demon King at Hen Demon Queen. At lastly, ang Pias Egg type pet na Trendy Phoenix o Trendy Mirror, which are the evolutions ng Blue Mirror at Mirror. Ang relic pets nga pala ay ang current highest rarity o evolution ng bawat pet. Meaning, ito ang pinakamalakas na form ng pet natin. Kaya malaking boost ang madadagdag nito sa character nyo. Para makakuha ng relic pets, kailangan muna natin ng corresponding mythic pets na na-mention ko kanina na may maximum level of 60. Once na-reach na ang requirements na to,
pwede na silang i-evolve gamit ang 3 complete pets hearts. You can buy these items sa in-game shop worth 5,000 shields crystals each. Kaya in total, kailangan natin ng 15,000 shields crystals para makakuha ng isang relic pet. At hindi pa ito ang huling relic pets na ilalabas, dahil magkakaroon din ng relic evolution ang Sunny at Mandrake type pets ngayong season 5. Kaya i-level up nyo na ang mga pets nyo at maganda ng shields crystals. Dahil para sa akin, pets pa rin ang isa sa pinakamalaking source ng combat power ng character natin. At dahil mas lalakas na ang characters natin, magandang timing din ang susunod na update, ang level cap expansion. Hindi lang pets ang lumalakas ngayong season 5, dahil tinaasan na din ang maximum level ng bawat character up to level 140. Kung returning player ka, this is a good reason para bumalik, dahil another chance to para magpatuloy sa character progression. At syempre, kapag mas mataas na ang level natin, kailangan natin ng bagong area para mag-farm at magpa-level up. Dito papasok ang bagong region ngayong season 5, ang Glacis Plains. Para sa akin, recommended ito para sa mga characters with level 120 and above. Dahil mas malakas na ang mga Bylso mobs dito, ranging level 121 to 140, mas malaking XP, gold plus higher level equipment din ang makukuha. Nasa area din na to ang bagong field boss, ang well-fed crack crab. Kung malapit na kayong mag-level 120, isa to sa mga goals na dapat nyong paghandaan. Dahil bukod sa bagong hunting area, may bago rin kayong boss na pwedeng i-raid at mas marami pang progression opportunities ang naghihintay. Overall, masasabi kong hindi lang ito simpleng updates. Saktong-sakto ang Season 5 para sa mga new and returning players dahil mas marami ng reasons para maglaro. Mas malinaw na ngayon ang Shields ranking system, may bagong challenge which is ang World Boss, may mga bagong relic pets na hindi lang cute kundi very useful din para mapataas ang combat power. Tumaas na din ang level cap at may bagong area na pwedeng i-explore. So yun lang para sa video na to. Kung nakatulong ang guide na to, don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang SEALM contents. See you on the next one.